Akala ko, ang pagpapakasal kay Mark ay isang langit, pero ito pala ay isang marangyang kulungan. Habang duguang nakasubsob ako sa sahig, nakita ko ang asawa kong humihigop ng kape habang pinapanood ang kanyang ina na durugin ang aking mga pangarap at ang aking paa. Wala kang kwentang babae. Ang huling salitang narinig ko bago ang lahat ay nagdilim. Pero tandaan nyo, ang sugatang leon, kapag gumaling, ay mas mabangis manakmal. Handa na ba silang harapin ang paniningil ng isang inang wala ng takot mawalan? Wala kang kwentang babae. Ang dumi-dumi ng platong ito, parang ang pagkatao mo. Ang boses ni Aling Remedios ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng kusina. Kasunod nito ay ang tunog ng porselanang pinggan na ibinalibag sa lababo na gumuho sa maraming maliliit na piraso gaya ng unti-unting pagkawasak ng dangal ni Hana. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Hana ay nanginginig habang hawak ang basahan. Kanina pa siyang 4:00 ng madaling araw gising. Nilabhan niya ang lahat ng kurtina, nilinis ang bawat sulok ng bahay, at ngayon ay nagluluto ng kare-kare, ang paboritong ulam ng kanyang biyanan, sa kabila ng mataas na lagnat na nagpapabigat sa kanyang mga pilik mata. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay katibayan ng kanyang pagsisikap na maging mabuting asawa at masunuring manugang para lang mabayaran ang utang na loob ng kanyang pamilya. Pasensya na po, ma. Uulitin ko na lang po ang paghuhugas. Mahinahong sagot ni Hana, bagaman ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa panghihina. Hindi siya tumingin ng diretso. Alam niya ang batas sa bahay na ito. Ang kanyang tinig ay walang halaga at ang kanyang pagtitiis ay dapat na walang hanggan. Ngunit tila hindi sapat ang paghingi ng paumanhin. Lumapit si Aling Remedios, ang mukha ay punong-puno ng poot, na tila ba si Hana ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng kanyang anak. Dinampot ng matanda ang litsong, ang mabigat na kahoy na pambayo na nakapatong sa lababo. Sa isang iglap na hindi inasahan ni Hana, ang mabigat na kahoy ay humampas ng buong lakas sa kanyang kanang bukong-bukong. Ang tunog ng pagtama ng matigas na kahoy sa buto ay gumapi sa lahat ng ingay sa mundo. Hindi nakapagsigaw si Hana. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila biglang naubos. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na hingal habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na semento ng kusina. Ang sakit ay hindi lamang isang kurot. Ito ay isang nagniningas na apoy na gumagapang mula sa kanyang paa hanggang sa kanyang utak na nagpapaduwal sa kanya sa tindi ng hapdi. Sa pintuan ng kusina, nakatayo si Mark. Nakasuot siya ng plansadong polo, handa nang umalis para sa trabaho. Hawak niya ang kanyang tasa ng kape. Ang usok nito ay dahan-dahang umaakyat sa hangin. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kanyang asawang nakasubsob sa sahig, namimilipit. Ang mga daliri ay nakabaon sa semento dahil sa hindi masabing tormento. Mark, ang paa ko. Tulungan mo ako. Ang tanging naibulong ni Hana, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, umaasang kahit isang hibla ng pagmamahal ay mayroon pa ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng altar. Tumingin si Mark kay Hana, pagkatapos ay sa kanyang ina na hingal pa rin sa galit. Humigop siya ng kape bago dahan-dahang ibinaba ang tasa. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ang tanging mababakas ay ang pagkabagot. Hana, huwag ka ngang gumawa ng eksena.
Malamig na sabi ni Mark. Kasalanan mo rin naman. Kung sumusunod ka lang sa gusto ni Mama, hindi aabot sa ganyan. Magpahinga ka na lang dyan at huwag mo na akong buwisitin bago ako pumasok sa opisina. Ang aga-aga, drama na naman. Tinalikuran sila ni Mark. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos palayo sa kusina ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Hannah. Ang boses ni Aling Remedios ay nagpatuloy sa pagmura, ngunit para kay Hannah, ang lahat ay naging tila isang malabong bulong sa ilalim ng tubig. Ang hapdi sa kanyang paa ay nagsisimula ng mamaga. Nagkukulay ube ang balat na tila sumasalamin sa kadiliman ng kanyang kapalaran. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong nangakong magpoprotekta sa kanya ay siya ring naging manonood sa kanyang pagkadurog. Habang nakahiga sa malamig na sahig, tanging ang sariling hikbi ang kanyang naririnig. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang hampas ng kahoy. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang sarili mong dugo para sa isang pag-ibig na matagal ng pumanaw? At sa sandaling ang katawan mo ay tuluyan ng bumigay, mayroon pa bang matitira sa iyong kaluluwa para lumaban? Ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa paningin ni Hannah, ngunit sa gitna ng kawalan, isang maliit na tinig ang nagsimulang mabuhay. Isang tinig na hindi na hihingi ng paumanhin, kundi hihingi ng katarungan. Pasensya na, Hannah, pero alam mo namang ginagawa ko lang ito para sa katahimikan nating lahat. Kung hindi ka sana sumasagot kay Mama, hindi tayo aabot sa ganito. Ang mga salitang iyon ni Mark ay mas matalas pa sa hapdi ng namamagang bukong-bukong ni Hannah. Habang nakaupo ang lalaki sa gilid ng kanilang kama, dahan-dahan nitong nilalagyan ng haplas ang binti ng asawa. Ang bawat haplos ni Mark ay tila isang panunuya, isang pagkukunwari na mayroon pa siyang malasakit matapos siyang talikuran sa kusina kanina. Ang amoy ng menthol mula sa haplas ay humahalo sa amoy ng tuyong luha sa unan ni Hannah, lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera na sumasakal sa kanyang hininga. Ito ang sining ng panlilinlang ni Mark. Pagkatapos ng bawat pang-aabuso ng kanyang ina, lalapit siya ng may malumanay na tinig, bibigyan si Hannah ng kakaunting atensyon at itatanim sa isipan ng babae na siya ang may kasalanan kung bakit naging marahas ang paligid. Ang haplos na dapat ay nagbibigay ng ginhawa ay nagiging tanikala na humihila kay Hannah pabalik sa pagiging sunod-sunuran. Mabuti na lang at hindi malakas ang pagkakahampas ni Mama. Konting pahinga lang yan, mawawala rin ang sakit, pagpapatuloy ni Mark, na tila ba ang isang basag na buto ay isang simpleng gasgas lamang na kayang gamutin ng pananahimik. Hindi kumikibo si Hannah. Ang kanyang katawan ay naninigas sa tuwing dumidikit ang balat ni Mark sa kanya. Pakiramdam niya ay lason ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla, tumitibok ng mabilis at masakit. Nais niyang sumigaw, nais niyang itulak ang lalaki, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ang tanging nagawa niya ay ang ikuyom ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Mark, kailangan kong magpadoktor. Hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko sa paa. Sa wakas ay nahanap ni Hannah ang kanyang tinig, bagaman ito ay gumaralgal sa pagpipigil ng iyak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mark. Ibinaba niya ang bote ng haplas at tumingin ng diretso sa mga mata ni Hannah, isang tinging puno ng pagkadismaya.
na tila ba si Hana ay isang paslit na hindi marunong makinig. Hana, huwag na nating palakihin ang gulo. Kapag pumunta tayo sa ospital, magtatanong ang mga tao, gusto mo bang mapahiya si mama? Gusto mo bang isipin nila na masama kaming tao? Isipin mo naman ang pangalan ng pamilya natin. Isipin mo si Lian. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na alam na ang kanyang lola at tatay ay pinagchichismisan sa labas? Ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang anak ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Hannah. Ito ang parating sandata ni Mark, ang gamitin ng pagmamahal ni Hannah sa anak para patahimikin siya. Ang katarungan para sa kanyang sarili ay ipinagpapalit sa katahimikan para sa kanyang anak. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa kawalang katarungan, ngunit ang takot para sa kinabukasan ni Lian ang nagpabagsak muli sa kanyang mga balikat. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling bumasag nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Sa pagitan ng liwanag at dilim, nakatayo ang 5 taong gulang na si Lian. Hawak-hawak ng bata ang kanyang paboritong manika, ngunit ang manika ay wala ng ulo. Ang mga mata ng bata ay mapupungay, basang-basa ng luha na tila kanina pa siya nakikinig sa labas. Walang imik na lumapit ang bata sa gilid ng higaan, ang kanyang maliliit na paa ay dahan-dahang humahakbang sa sahig na gawa sa nara. Yumuko si Lian at tiningnan ang namamagang paa ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang humaplos sa kulay ube at itim na balat ni Hannah. Kasabay nito ang isang mahinang hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang maliit na dibdib. Mama, sorry po. Ang bulong ni Lian habang ang mga luhang hindi na mapigilan ay pumatak sa sugatang paa ni Hannah. Naramdaman ni Hannah ang init ng luha ng kanyang anak at sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang buto ay tila naglaho at napalitan ng isang nakakapasok na hapdi sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang basag na laruan sa kamay ni Lian, isang laruang sinira rin marahil ng galit ng kanyang biyenan o ng kapabayaan ni Mark. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita ni Hannah ang sarili niyang kinabukasan kung hindi siya kikilos. Nakita niya ang isang batang babae na lalaking naniniwala na ang pag-ibig ay katumbas ng pagtitiis sa sakit at ang pamilya ay isang lugar kung saan ang boses ng biktima ay kailangang ilibing ng buhay. Nanlamig ang buong pagkatao ni Hannah. Hindi na ito tungkol sa utang na loob. Hindi na ito tungkol sa pagsunod. Ang basag na laruan sa kamay ni Lian ay naging isang salamin ng kanyang sariling buhay. Isang buhay na pilit na inaayos, ngunit patuloy na dinudurog ng mga taong dapat ay nag-aalaga sa kanila. Habang hinihimas ni Lian ang kanyang paa, isang matalim na kaisipan ang bumaon sa isip ni Hannah, isang kaisipang hindi na mabubura ng anumang gaslighting ni Mark. Kung mananatili siya rito, hindi lang ang kanyang mga buto ang madudurog, kundi pati na rin ang kaluluwa ng kanyang anak. Tumingin si Hannah kay Mark na ngayon ay abala na sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa opisina, tila tapos na ang kanyang obligasyon bilang asawa. Ang lalaking ito ay hindi na ang kanyang sandigan, siya na ang mismong bilangguan. Sa gitna ng kadiliman ng silid, isang matibay na pangako ang dahan-dahang nabubuo sa puso ni Hannah, isang pangakong mas matigas pa sa kahoy na pumatay sa kanyang mga pangarap. Huwag mong kakalimutan, Hannah, kung hindi dahil sa amin, matagal na sanang bulok ang tatay mo sa sementeryo. Ang mga salitang iyon ni Aling Remedios ay tila isang malalamig na patak ng ulan
na tumatagos sa buto ni Hana habang nakahiga siya sa kanilang kama. Pumasok ang matanda sa silid na may dalang isang mangkok ng kanin at tuyong isda. Ang tira-tirang pagkain mula sa hapunan na tila ibinibigay lamang sa isang alagang hayop. Ang bawat salita ng biyenan ay punong-puno ng paalala tungkol sa kabutihang loob na ipinakita nila noong inoperahan ang ama ni Hana 2 taon na ang nakalilipas. Ito ang utang na loob na naging tanikala sa leeg ni Hana. Sa bawat hampas, sa bawat mura, at sa bawat pagbaliwala ni Mark, ang perang ibinayad nila sa ospital ang laging isinusumbat sa kanya. Para kay Aling Remedios, hindi isang manugang ang kinuha nila, kundi isang ari-arian na binayaran ng buo at may karapatan silang gamitin hanggang sa huling patak ng lakas nito. Ma, kailangan ko lang pong makausap si tatay. Pakiusap ni Hana, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pangungulila. Gusto ko lang malaman kung uminom na siya ng gamot. 2 araw na po akong hindi nakakatawag sa kanya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Aling Remedios habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Ang tunog ng ceramic na mangkok sa kahoy ay tila isang babala. Lumapit ang matanda sa kanya, ang anino nito ay lumalamon sa liwanag ng lampara sa gilid ng kama. Tumawag? Para ano? Para isumbong na napilay ka dahil sa katangahan mo. Hana, huwag kang magmalinis. Ang perang pambili ng gamot ng tatay mo ay galing sa bulsa ng anak ko. Kung gusto mong manatiling buhay ang matandang iyon, matuto kang itikom ang bibig mo. Ang bawat reklamo mo ay katumbas ng isang buwang gamot na hindi namin babayaran. Nanigas ang buong katawan ni Hana. Ang pagbabanta sa buhay ng kanyang ama ang pinakamabisang paraan para pasukuin siya. Tumingin siya sa kanyang telepono na nakapatong sa dulo ng mesa. Ilang pulgada lang ang layo, ngunit parang milyon-milyong kilometro ang distansya dahil sa takot. Alam niyang nanghihina na rin ang kanyang ama sa probinsya at ang tanging nagpapanatili sa ugnayan nila ay ang mga maiikling tawag na puno ng kasinungalingan, kung saan kailangang magpanggap ni Hana na siya ay masaya at reyna sa bahay ng kanyang asawa. Hinaplos ni Hana ang kanyang unan. Sa ilalim nito, nakatago ang isang maliit at kupas na litrato ng kanyang tatay. Ito ang kanyang golden moment, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging alila sa bahay na ito, siya ay isang anak na minamahal. Ang mga kulubot sa mukha ng kanyang ama sa litrato ay tila nagsusumamo rin ng kapayapaan. Kainin mo yan. Huwag kang mag-inarte na parang paralitiko. Huling hirit ni Aling Remedios bago tumalikod. Ngunit bago pa man makalabas ang matanda, ang katahimikan ng silid ay binasag ng sunod-sunod na pag-vibrate ng telepono ni Hana sa mesa. Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng isang pamilyar na numero, ang ospital sa probinsya. Mabilis na kumaba ang dibdib ni Hana. Ang kanyang kamay, bagaman nanginginig at hirap sa pag-abot dahil sa posisyon ng kanyang binti, ay pilit na iginapang patungo sa telepono. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay ng kaba. Alam niyang hindi tatawag ang ospital sa ganitong oras kung hindi ito seryoso. Ang telepono ko, "Ma, pakiabot po, please." Pagsusumamo ni Hana, ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa screen patungo sa mukha ng biyenan. Ngunit bago pa man dumapo ang mga daliri ni Hana sa kagamitan, isang mabilis at marahas na pagkilos ang ginawa ni Aling Remedios. Dinampot ng matanda ang cellphone bago pa ito mahawakan ng manugang.
Ang malamig na ngiti sa labi ng biyenan ay tila isang hatol ng kamatayan. Sabi ko, walang tatawag at walang sasagot. Hindi ka pa ba natututo, Hana? Ma, ospital po yan. Baka may nangyari kay tatay. Ma, parang awa niyo na. Ang sigaw ni Hana ay puno ng desperasyon. Pilit niyang ibinabangon ang kanyang katawan sa kabila ng matinding kirot sa kanyang bukong-bukong na tila muling binabali sa bawat galaw niya. Tiningnan lamang siya ni Aling Remedios nang may pagkadiri. Pinindot ng matanda ang button para i-silent ang tawag. Ang liwanag sa silid ay tila naglaho kasabay ng paghinto ng pag-vibrate ng telepono. Walang ano-ano, ibinulsa ng matanda ang cellphone at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ma, ibalik niyo po ang telepono ko. Mark, Mark, tulungan mo ako. Ang boses ni Hannah ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit ang tanging sagot na narinig niya ay ang marahas na pagsara ng pinto mula sa labas at ang tunog ng susi na pinihit sa padlock. Naiwang mag-isa si Hannah sa dilim. Ang mangkok ng malamig na kanin ay nananatiling hindi nagagalaw sa mesa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang ama habang siya ay nakakulong sa isang silid na unti-unting nagiging kanyang libingan. Bakit tumatawag ang ospital? Ano ang balitang hindi niya nalaman dahil sa tindi ng kasamaan ng mga taong itinuring niyang pamilya? Niyakap ni Hana ang kanyang sarili. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, ngunit sapat na para yanigin ang kanyang buong pagkatao. Sa gabing iyon, ang utang na loob na dati ay turing niyang dangal ay tuluyan ng naging isang tanikalang sumasakal sa lahat ng kanyang pag-asa. Ang gabi ay tila isang malapad na telang itim na bumabalot sa buong bahay. Ngunit para kay Hana, ang dilim sa loob ng kanyang silid ay mas makapal at mas nakakasakal. Nakasubsob siya sa gilid ng bintana. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa malamig na rehas na bakal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang namamagang bukong-bukong. Sa labas, ang mga kulisap ay naglilikha ng isang malungkot na simponya, tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Naisip niya ang kanyang ama. Buhay pa kaya ito? Ang hindi pagsagot sa tawag ng ospital ay parang isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang katinuan. Biglang, isang anino ang gumalaw sa kabila ng bakod na gawa sa matitulis na kawayan. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay naglabas ng mahinang kaluskos na tila may isang nilalang na maingat na humahakbang. Nanigas si Hana. Natakot siya na baka si Aling Remedios iyon, sinisigurado kung natutulog na siya. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi puno ng poot, kundi ng isang banayad na pag-aalala. Hana, Hana, anak, gising ka ba? Ito ay si Aling Rosa, ang kapitbahay nilang labandera na madalas murahin ni Aling Remedios dahil sa pagiging mahirap nito. Si Rosa ay isang byuda na ang tanging yaman ay ang kanyang dangal at ang mga kamay na kalyado sa pagtatrabaho. Sa mga nakaraang buwan, si Rosa ang tahimik na saksi sa mga sigaw at kalabog na nagmumula sa bahay ni na Mark. Aling Rosa, ang pabulong na sagot ni Hana, ang kanyang boses ay halos mapatid dahil sa labis na panghihina. Po, bakit po kayo nandyan? Mapapahamak po kayo. Huwag mo akong alalahanin, anak. Nakita ko ang nangyari kanina sa kusina mula sa siwang ng aking dingding. Ang sagot ni Rosa, ang kanyang mukha ay dahan-dahang lumitaw sa pagitan ng mga rehas.
Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mga mata na puno ng luha. Hindi ko na maatim na panoorin ka lang na unti-unting pinapatay ng mga taong walang kaluluwa. Inabot ni Rosa ang kamay ni Hannah sa pamamagitan ng siwang ng rehas. Ang kanyang mga palad ay magaspang, puno ng sugat mula sa sabon at pagkuskos. Ngunit para kay Hannah, iyon ang pinakamalambot na haplos na naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Ito ang kanyang golden moment, isang simpleng pagdampi ng balat sa balat na nagparamdam sa kanya na tao pa rin siya, na hindi pa siya tuluyang nakakalimutan ng mundo. Kumuha si Rosa ng isang malinis, ngunit lumang panyo at dahan-dahang pinunasan ng dumi at tuyong luha sa pisngi ni Hana. Hana, makinig ka. Nakausap ko ang kapatid ko na nagtatrabaho sa munisipyo. Nalaman niya ang tungkol sa tatay mo. Ang bulong ni Rosa, ang kanyang tinig ay tila isang lihim na sandata. Ligtas ang tatay mo, anak. Inatake siya sa puso pero naagapan. Ang ospital ay tumatawag lang para sa mga papeles na kailangang pirmahan. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng bigat sa dibdib ni Hana. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit kasabay nito ay ang panibagong galit. Alam ni na Aling Remedios at Mark na buhay ang kanyang ama, ngunit ginamit nila ang takot niya para lalo siyang saktan at kontrolin. Salamat po, Aling Rosa. Salamat po ng marami. Ang hikbi ni Hana, ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa mga daliri ng matanda. Hindi lang balita ang dala ko, Hana. Sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Lumingon muna siya sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita. Alam kong kinuha nila ang telepono mo. Alam kong wala kang paraan para humingi ng saklolo. Mula sa ilalim ng kanyang suot na duster, naglabas si Rosa ng isang bagay na nakabalot sa basahan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang modelo ng cellphone. Ang screen nito ay may kaunting lamat, ngunit ito ay gumagana. Ito ay sa anak ko bago siya umalis patungong abroad. Itago mo ito, Hana. Huwag mong hahayaang makita nila. May load na ito at may mga numero na ng mga taong makakatulong sa iyo kapag handa ka na. Ang sabi ni Rosa habang isinisiksik ang kagamitan sa pagitan ng mga rehas. Nanginginig ang mga kamay ni Hana habang tinatanggap ang piraso ng pag-asa. Ang bigat ng maliit na telepono sa kanyang palad ay tila mas mabigat pa sa ginto. Ito ang unang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Bakit niyo po ito ginagawa, Aling Rosa? Maaari po kayong idemanda ni Aling Remedios kapag nalaman niya ito. Tanong ni Hana, ang kanyang puso ay puno ng kaba at pasasalamat. Ngumiti ng mapait si Rosa. Dahil 10 taon na ang nakakalipas, may isang babaeng humingi rin ng tulong sa akin sa ganitong paraan. Pero natakot ako. Natakot ako para sa sarili ko, kaya hindi ko siya tinulungan. Kinabukasan, nilabas siya sa bahay na iyon na nakabalot na sa puting tela. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon, Hana, hindi sa harap ng mga mata ko. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ni Mark ay umaling-aungaw sa hallway ng bahay, papalapit sa pinto ng silid ni Hana. Ang boses ni Mark ay narinig na tumatawag sa pangalan ng kanyang ina at ang tunog ng susi na inilalagay sa padlock ay muling narinig. Hana, sino ang kausap mo? Ang pasigaw na tanong ni Mark mula sa kabilang panig ng pinto. Mabilis na umatras si Rosa sa dilim ng hardin, tila isang aninong biglang naglaho.
Naiwan si Hannah na nakaluhod sa sahig, hawak ang nakatagong cellphone sa loob ng kanyang duster. Ang pintuan ay dahan-dahang bumubukas, at ang liwanag mula sa hallway ay tila isang nagbabantang mata na handang lumamon sa kanyang sikreto. Maitatago ba ni Hana ang tanging paraan niya para makatakas o ito na ang magiging huling pagkakataon na makakita siya ng liwanag? Ang bawat tibok ng puso ni Hana ay tila isang babala na umuukit sa kanyang dibdib habang mabilis niyang isinisiksik ang lumang cellphone sa loob ng kanyang duster. Ramdam niya ang lamig ng kagamitan sa kanyang balat, isang matalim na kaibahan sa nagniningas na hapdi ng kanyang paa. Kasabay ng marahas na pagbukas ng pinto, pumasok ang liwanag mula sa hallway na tila isang mapanghusgang mata at doon ay tumambad ang anyo ni Mark, madilim, kahina-hinala at puno ng autoridad. Sino ang kausap mo, Hana? Naririnig kitang bumubulong dito sa dilim. Ang tanong ni Mark, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Lumakad siya papalapit sa bintana, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang banta na mas lalong nagpapakaba sa babae. Pinilit ni Hana na ikalma ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa asawa ng may mga matang puno ng huwad na pagkalito, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan para hindi mahalata ang panginginig. Wala, Mark. Dinarasal ko lang ang kaluluwa ni tatay. Natatakot ako na baka wala na siya at hindi ko man lang nalaman dahil kinuha niyo ang telepono ko. Ang sagot ni Hana, ang kanyang boses ay pumiyok sa dulo. Isang natural na reaksyon ng kanyang tunay na pighati. Tumingin si Mark sa labas ng bintana. Hinahanap ang anumang bakas ng tao sa madilim na hardin. Ngunit si Aling Rosa ay matagal nang naglaho sa pagitan ng mga anino. Huminto ang paningin ng lalaki sa mga daliri ni Hana na nakabaon sa kumot. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid, isang katahimikang sapat na para marinig ang sariling takot. Huwag mo akong linlangin, Hana. Alam mo kung gaano ako kapuot sa mga nagsisinungaling, sabi ni Mark habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hinawakan niya ang panga ni Hana at pilit na iniharap ang mukha nito sa kanya. Ang sabi ni Mama, may naririnig siyang kaluskos dito kanina. Kung iniisip mong humingi ng tulong sa labas, itigil mo na. Walang maniniwala sa iyo. Ang buong baryo ay kilala kami bilang mga kagalang-galang na tao. Habang ikaw ay isang asawang walang utang na loob. Sa sandaling iyon, ang galit ay muling sumiklab sa loob ni Hana, ngunit itinago niya ito sa likod ng kanyang mga luhang umaagos. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkaunawa na ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng pagsuko, kundi isang baluti. Habang hinahawakan ni Mark ang kanyang mukha, naramdaman ni Hana ang bigat ng cellphone sa kanyang baywang. Doon niya napagtanto. Ang kagamitang ito ang magiging kanyang lihim na mata. Nang lumabas si Mark para kumuha ng tubig, mabilis na inilabas ni Hana ang cellphone. Sa kaunting liwanag ng screen, nakita niya ang isang icon ng voice recorder. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit may determinasyon. Pinindot niya ang record. Eksaktong pagbalik ni Mark, kasunod na niya si Aling Remedios. Ang matanda ay tila isang buwitre na handang manuklaw ng sugatang biktima. Hindi nila alam na ang bawat salitang bibitawan nila mula sa sandaling iyon ay itatala na ng kasaysayan. Mark, sabihan mo nga iyang asawa mo na huwag nang mag-inarte.
ang singhal ni Aling Remedios habang nakapamewang sa paanan ng kama. Ang daming trabaho sa labas. At ikaw, nakahilata ka lang dito na parang senyora. Pasalamat ka at hindi ko tuluyang binali ang paa mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung sa ibang pamilya ka napunta, baka pinalayas ka na sa kalsada. Ma, hayaan mo na siya. Bukas, pilitin mo siyang maglinis kahit nakaupo. Hindi pwedeng kain-tulog lang siya rito, ang sagot ni Mark, na tila ba ang asawa ay isang sirang gamit na kailangang piliting gumana. At Hannah, kapag may nagtanong sa mga kapitbahay kung bakit ka pilay, sabihin mo na dulas ka sa banyo. Maliwanag? Narinig ni Hannah ang lahat. Ang bawat pag-amin ng biyenan sa kanyang karahasan, ang bawat utos ni Mark na magsinungaling, lahat ay malinaw na naitatala sa cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang hita. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makamit ang katarungan. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang matinding panganib ang dumating. Sandali, sabi ni Mark habang humihinto sa pintuan. Lumingon siya at tiningnan ang kama. Nasaan ang charger ng laptop ko? Parang naiwan ko dito sa tabi ng unan mo kanina. Dahan-dahang lumakad si Mark pabalik sa higaan. Ang puso ni Hannah ay tila tumigil sa pagtibok. Ang cellphone ay nasa ilalim lang ng manipis na kumot, eksakto sa lugar kung saan balak maghalungkat ni Mark. Kung mahuli siya rito, hindi lang ang telepono ang mawawala, maaaring ito na ang huling gabing makahinga siya ng malaya. Hannah, umalis ka dyan sa pwesto mo. Hahanapin ko lang ang charger, ang utos ni Mark habang inaabot ang gilid ng unan. Aray, ang paa ko, Mark. Isang matalim na hiyaw ang pinakawalan ni Hannah, kasabay ng paghawak niya ng mahigpit sa kanyang namamagang bukong-bukong. Sinadya niyang igalaw ang kanyang binti ng marahas para magdulot ng tunay na kirot, isang sakripisyo para mailayo ang atensyon ni Mark mula sa unan. Ang mukha ni Hannah ay namutla at ang pawis ay butil-butil na lumabas sa kanyang noo habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa totoong hapdi. Napahinto ang kamay ni Mark sa tapat ng unan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng iritasyon imbes na pag-aalala. Ano ba, Hannah? Huwag ka ngang sumigaw. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Ang sita niya, ngunit lumingon siya sa kabilang bahagi ng kama at nakita ang charger na nakasabit pala sa gilid ng silya. Dinampot niya ito ng mabilis at padabog na lumabas ng silid. Magpatulog ka naman. Nang marinig ni Hannah ang tunog ng susi na muling pinihit sa labas, unti-unti siyang nagpakawala ng hininga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone mula sa ilalim ng kumot at pinindot ang save sa recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit may isang maliit na ngiti ng tagumpay na sumilay sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, ang bahay ay napuno ng kakaibang ingay. Naririnig ni Hannah ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos at ang amoy ng masarap na kape at bagong luto na ensaymada. Ito ang araw ng pagtitipon ng Samahan ng Mga Kababaihan ng San Jose, kung saan si Aling Remedios ang tumatayong pangulo. Mula sa maliit na siwang ng kanyang pinto, nakikita ni Hannah ang kanyang biyenan. Nakasuot ito ng plansadong bestida, may mga perlas sa leeg, at ang mukha ay punong-puno ng mapayapang ngiti, ang maskara ng isang banal na babae. Ay, Maring Sol, alam mo naman ako, hanggat kaya ko
ay nagtitiis ako. Ang boses ni Aling Remedios ay maririnig hanggang sa loob ng silid ni Hana, puno ng kaplastikan. Iyang manugang ko, may sakit ngayon. Nadulas sa banyo dahil sa katangahan. Pero heto ako. Ako pa ang nag-aalaga. Mahirap talaga kapag galing sa pamilyang walang disiplina. Pero dahil mahal ko ang anak ko, tinatanggap ko ang krus na ito. Ang mga bisita ay nagbubulungan, nagbibigay ng simpatya sa mabuting biyenan. Walang nakakaalam na ilang hakbang lang ang layo, ang babaeng tinutukoy nila ay nakakulong, ang paa ay nabubulok na sa pamamaga, at ang tiyan ay kumakalam dahil hindi pa binibigyan ng pagkain. Ito ang golden moment ni Hannah sa gitna ng pagdurusa. Inabot niya ang isang basag na piraso ng salamin mula sa kanyang bag at tiningnan ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang labi ay tuyot. Ngunit sa likod ng anyong pulubi, nakita niya ang isang bagong ningas sa kanyang mga mata, isang ningas na hindi kayang patayin ng anumang pambubugbog. Hindi na niya nakita ang isang biktima. Nakita niya ang isang mandirigma na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang tawanan sa labas, kinuha ni Hana ang cellphone ni Aling Rosa. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe sa numerong ibinigay ng matanda. Tulungan niyo po ako. May mga ebidensya na ako. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa sala. Isang boses na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Tita Remedios, nasaan po si Hana? Gusto ko lang po siyang kamustahin. Balita ko po ay hindi siya makalakad. Iyon ay si Vanessa, ang dating kasintahan ni Mark na laging ipinapamukha ni Aling Remedios na dapat sana ay siyang naging asawa ni Mark. Narinig ni Hana ang mga yabag ng takong na papalapit sa kanyang pinto. Ay, Vanessa Hija, huwag na. Baka mahawa ka pa sa dumi ng kwarto niya. Alam mo naman yun, hindi marunong mag-ayos ng sarili, ang sagot ni Aling Remedios. Gusto ko lang po siyang makita, tita. May dala po akong regalo para sa kanya. Ang malambing ngunit may halong panunuya na sabi ni Vanessa. Ang tunog ng susi sa padlock ay muling umalingaw-ngaw. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang matamis na amoy ng pabango ni Vanessa ay humalo sa amoy ng gamot at kulob na hangin sa silid ni Hana. Pumasok ang dalawang babae at ang ngiti sa kanilang mga labi ay tila mga talim na handang sumugat. Hana, look who's here. Ang nakakalokong sabi ni Aling Remedios habang itinutulak si Vanessa papasok. Sa kamay ni Vanessa, may hawak siyang isang sobreng pamilyar kay Hana. Iyon ang sobreng nakita niyang itinatago ni Aling Remedios sa ilalim ng unan noong nakaraang gabi. Narinig ko ang nangyari, Hana. Ang sabi ni Mark, baka kailangan mo na raw ng exit plan dahil hindi ka na fit para maging asawa niya. Ang bulong ni Vanessa habang dahan-dahang inilalabas ang mga papel mula sa loob ng sobre. Ang bawat titik sa puting papel na hawak ni Vanessa ay tila mga langgam na may dalang lason, dahan-dahang gumagapang sa paningin ni Hana hanggang sa manlabo ang lahat. Ang salitang annulment ay hindi lamang isang legal na termino. Ito ay ang huling piraso ng kanyang pagkatao na pilit na tinatapyas ng pamilyang ito. Matapos niyang ibigay ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, at ang kanyang kalusugan, itatapon na lamang siya na parang isang basahan na wala ng pakinabang. Bakit, Hannah?
Akala mo ba ay habambuhay kang magiging pabigat kay Mark? Ang tanong ni Vanessa, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kamandag. Lumapit siya sa higaan at ginamit ang mahahabang kuko upang dahan-dahang haplusin ang namamagang paa ni Hannah. Tingnan mo ang sarili mo. Pilay ka na, lanta, at walang maipagmamalaki. Si Mark ay kailangan ng isang babaeng makakasama niya sa mga social events, hindi isang alila na hindi man lang makatayo sa sariling mga paa. Huwag mong hawakan ang paa ko, ang gumaralgal na boses ni Hannah. Pilit niyang iniurong ang kanyang binti, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng isang daluyong ng pighati na tila binibiyak ang kanyang mga buto. Isang malakas na sampal mula kay Aling Remedios ang tumigil sa kanyang pagsasalita. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Hana ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Wala kang karapatang mag-utos dito, Hana. Pirmahan mo ang papel na iyan kung gusto mong patuloy naming bayaran ang gamot ng tatay mo, ang banta ng biyenan. Pagkatapos nito, malaya ka na. Malaya kang mamatay sa kalsada kasama ang pamilya mong pulubi. Iniwan ng dalawang babae ang sobre sa ibabaw ng dibdib ni Hana bago sila lumabas. Dala ang matutunog na tawanan na tila mga tinik na bumaon sa kanyang pandinig. Muling narinig ang pagpihit ng susi, ang tunog ng kanyang muling pagkabilanggo. Kasabay ng kanilang paglisan ay ang biglang pagdilim ng kalangitan sa labas. Ang sikat ng araw ay napalitan ng makakapal at nagbabantang mga ulap. Hindi nagtagal, ang unang patak ng ulan ay humampas sa bubong na yari sa yero, na lumilikha ng isang mabigat at walang hupang ritmo na tila isang marcha ng kamatayan. Dahil sa lakas ng hangin, ang bintana sa silid ni Hana ay biglang bumukas. Ang malamig na amoy ng basang lupa at ang tilamsik ng ulan ay pumasok sa loob, na dahan-dahang binabasa ang kanyang higaan. Sinubukan ni Hana na bumangon para isara ang bintana, ngunit ang kanyang kanang paa ay tila isang mabigat na angkla na nakakabit sa semento. Sa bawat pagsubok niyang igalaw ang kanyang katawan, ang kirot ay nagiging isang nagniningas na latigo na humahampas sa kanyang katinuan. Napahiga si Hana sa sahig, ang kanyang kalahating katawan ay nababasa na ng ulan. Ito ang kanyang golden moment, ang pakiramdam ng malamig na tubig sa kanyang mainit at may lagnat na balat. Sa gitna ng kanyang pighati, ang bawat patak ng ulan ay tila mga luha ng langit na nakikidalamhati sa kanya. Naalala niya si Lian, naalala niya ang pangako niya sa kanyang anak na hindi niya hahayaang lumaking duwag ito. Hindi ako susuko. Hindi dito, hindi ngayon. Ang bulong ni Hannah sa gitna ng kadiliman. Inabot niya ang sobre ng annulment na nahulog din sa sahig. Gamit ang liwanag mula sa kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit, sinuri niyang mabuti ang mga dokumento. Doon niya napansin ang isang detalyeng hindi inaasahan. Ang petsa ng pagkakagawa ng mga dokumento ay noong nakaraang buwan pa, bago pa man mangyari ang aksidente sa kanyang paa. Ibig sabihin, matagal na itong pinaplano ni na Mark at Vanessa. Ang pagkakapilay sa kanya ay hindi lang isang bugso ng galit ni Aling Remedios. Ito ay isang paraan upang lalo siyang mabaon sa kawalan ng pag-asa at mapilitang pumirma. Ngunit may isa pang bagay na nakasingit sa huling pahina. Isang maliit na note na sulat kamay ni Vanessa para kay Mark. Hon, once she signs this, the property in Tagaytay under her name will automatically be ours.
Don't let her read the fine print on page 4. Nanlamig ang buong pagkatao ni Hannah. Ang ari-arian sa Tagaytay ay ang tanging pamana ng kanyang ina na itinago niya para sa kinabukasan ni Lian. Nais nilang nakawin ang huling proteksyon ng kanyang anak. Sa gitna ng ulan at dilim, ang cellphone ni Aling Rosa sa loob ng kanyang duster ay biglang nag-vibrate. Isang maikling mensahe ang bumungad. Hana, ang mga pulis ay nasa kabilang kanto na. Handa ka na ba? Ngunit bago pa makasagot si Hana, narinig niya ang marahas na pagkalabog ng pinto ng bahay. Hindi ito ang susi ni Mark. Ito ay ang tunog ng pinto na pilit na sinisira mula sa labas. Isang boses ng lalaki ang umaling-awngaw sa buong bahay. Isang boses na puno ng galit at awtoridad. Nasaan si Hana? Lumabas kayo rito, mga hayop kayo. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umaling-awngaw sa buong kabahayan. Mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa langit. Bawat hampas sa pinto ng sala ay tila isang pintig ng pag-asa sa dibdib ni Hana. Sa gitna ng kanyang pagkakadapa sa malamig at basang sahig, pilit niyang kinaladkad ang kanyang katawan patungo sa ilalim ng kama upang itago ang cellphone ni Aling Rosa at ang mga dokumento ng annulment. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng tila ba pagkulo ng kanyang dugo sa tindi ng sakit, ngunit ang takot na makuha ang kanyang huling alas ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Gabriel, tumigil ka! Pulis ang tatawagan ko! Ang boses ni Aling Remedios ay narinig na tumitili sa labas, puno ng gulat at takot. Napatigil si Hana. Gabriel? Ang kanyang kuya na matagal nang nawalay sa kanila dahil sa pagtatrabaho sa malayo at ang tanging taong hindi natatakot sa talim ng dila ng kanyang biyenan. Akala niya ay nakalimutan na siya nito, ngunit ang galit sa boses na iyon ay pamilyar. Isang proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumawag ka ng pulis, Remedios. Tawagin mo lahat para makita nila kung paano niyo ginawang hayop ang kapatid ko. Ang boses ni Gabriel ay papalapit na sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang ay tila isang lindol na nagpapakaba sa bawat sulok ng bahay. Narinig ni Hana ang pagharang ni Mark. Kuya Gab, sandali. Huwag tayong dumaan sa dahas. May sakit lang si Hana, nagpapahinga siya. Isang malakas na tunog ng pagkakalapat ng palad sa mukha ang pumutol sa pagsasalita ni Mark. Walang ano-ano, ang pinto ng silid ni Hana ay nakatanggap ng isang malakas na sipa. Ang padlock na dati ay tila hindi matitibag ay tuluyang bumigay at ang pinto ay bumukas ng malawak, tumatama sa dingding. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa anyo ni Hana na nakahiga sa sahig. Basang-basa ng ulan, ang duster ay dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan at ang kanang paa ay tila isang ube na nagmamanas sa laki. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang mukha na tila ba isa siyang biktima ng isang malagim na sakuna. Tumigil ang mundo ni Gabriel nang makita ang kapatid. Ang kanyang kamao na kanina ay nakakuyom sa galit ay dahan-dahang bumukas habang ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi maipaliwanag na pighati. Lumapit siya ng mabilis at lumuhod sa tabi ni Hana, hindi inaalintana ang basa at maduming sahig. Hana, Diyos ko, Hana. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahan niyang binuhat ang ulo ng kapatid at ipinatong sa kanyang kandungan. Ito ang golden moment ni Hana. Ang amoy ng ulan at pawis ni Gabriel
ay tila ang pinakamabangong pabango na nalanghap niya, isang amoy ng kaligtasan. Naramdaman niya ang magaspang na kamay ng kanyang kuya na humahaplos sa kanyang noo, pilit na inaalis ang mga basang hibla ng buhok. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng katatagan na itinayo ni Hana ay gumuho. Humagulhol siya, isang iyak na kanina pa nakabaon sa kanyang lalamunan, isang iyak na nagsusumbong ng lahat ng sipa, hampas, at mura na tinanggap niya ng mag-isa. Kuya, ang paa ko. Kuya, si tatay. Ang tanging nasabi ni Hana sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Alam ko, Hana. Alam ko na ang lahat. Narito na si kuya. Hindi ka na nila muling mahahawakan. Ang pangako ni Gabriel habang tinititigan ng matalim sina Mark at Aling Remedios na nakatayo sa pintuan, ang mga mukha ay puno ng pagkukunwari at takot. Gabriel, nadulas lang siya sa banyo. Huwag mong palakihin ang gulo. Ang sigaw ni Aling Remedios, bagaman ang kanyang boses ay pilit na naghahanap ng kumpiyansa. Dahan-dahang tumingin si Hana sa kanyang asawa. Si Mark ay hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Tila ba naghahanap ng butas na mapagtataguan. Ang duwag na lalaking ito ang siyang dahilan ng kanyang lahat ng pasakit. Sa puntong ito, imbes na manatiling biktima, dahan-dahang iniabot ni Hana ang cellphone ni Aling Rosa na nakatago sa kanyang baywang. Ibinigay niya ito kay Gabriel. Kuya, pakinggan mo. Lahat ng ginawa nila, nandidiyan. Ang bulong ni Hana, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang ningas. Ang pagising ng isang tigre na hindi napapayag na muling makulong. Nagtangka si Mark na lumapit para agawin ang telepono, ngunit isang matalim na tingin mula kay Gabriel ang nagpahinto sa kanya. Subukan mo, Mark. Subukan mong humakbang ng isa pa at sisiguraduhin kong sa ospital ang tuloy mo bago ka pa makarating sa kulungan. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang naririnig, humahalo sa iyak ng ulan. Ang plano ni Hana ay nagsisimula na. Ang kanyang pagdurusa ay magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Hindi lang ako ang aalis sa bahay na ito, Mark. Ang sabi ni Hana, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon habang nakatingin sa asawa. Kayo ang aalis, papunta sa lugar kung saan nararapat ang mga gaya nyo. Hana, mahal, pag-usapan natin ito. Huwag tayong magpadalos-dalos. Pamilya tayo, hindi ba? Ang boses ni Mark ay tila isang malapot na pulot na pilit ibinabalot sa isang lason. Habang nakaluhod si Gabriel sa tabi ni Hana, dahan-dahang lumapit si Mark. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila ba siya ay isang biktima ng hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagkabagot ay biglang nagbihis ng isang huwad na pag-aalala. Ngunit para kay Hana, ang bawat salitang mahal na lumalabas sa bibig ni Mark ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na dusa. Ang miron na nakapanood sa kanyang pagkadurog ay nagkukunwari na ngayong tagapagligtas dahil lamang nariyan ang batas. Pamilya? Ang tinig ni Hana ay gumaralgal, isang mahinang kaluskos sa gitna ng ingay ng ulan. Ang pamilya ay hindi nagbubulag-bulagan habang dinudurog ang buto ng katuwang sa buhay. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng sariling anak. Inabot ni Gabriel ang cellphone ni Aling Rosa at pinindot ang play. Ang boses ni Aling Remedios, na puno ng poot at pag-amin sa pananakit, ay umaling-aungaw sa pasilyo,
kasabay ng malamig na tugon ni Mark na itago ang krimen. Ang katahimikan ni na Mark at Remedios ay naging tila isang hatol. Ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang mga halimaw na matagal nang nagtatago sa likod ng perlas at plantsadong polo. Sa labas, ang asul at pulang liwanag mula sa sasakyan ng mga pulis ay pumasok sa siwang ng bintana, nagpapaiba-iba ng kulay sa putla at basang mukha ni Hana. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos ng mga awtoridad ay narinig na sa sala. "P.O. Isa Santos, dito sa kwarto," ang sigaw ni Gabriel. Pumasok ang dalawang opisyal. Ang amoy ng kulob na silid, ang amoy ng gamot, at ang nakikitang kalagayan ni Hana ay sapat na para hindi na kailanganin ng mahabang paliwanag. Nakita rin nila ang mga dokumento ng annulment at ang maliit na note ni Vanessa na nalaglag sa sahig. Ang ebidensya ng sabuatan at pagnanakaw ng ari-arian. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila kami. Ang pagsigaw ni Aling Remedios, ang kanyang boses ay pumitlag sa takot habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang bestida. Manugang ko siya. Tinutulungan ko lang siyang madisiplina. Isang opisyal ang lumapit kay Aling Remedios at dahan-dahan itong hinawakan sa braso. Ang tunog ng metal na naglalapat, ang posas, ay tila isang musika sa pandinig ni Hana. Ang kagalang-galang na pangulo ng samahan ay dinala palabas. Ang kanyang mga tili ng protesta ay nilamon ng ingay ng gabi. Si Mark naman ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo habang tinitingnan ang kanyang asawa. "Hana, isipin mo si Lian. Gusto mo bang makita ng anak mo na ipinapakulong mo ang tatay niya?" Ito ang huling barahan ni Mark, ang emosyonal na blackmail. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Hana ay tila naging isang matigas na brilyante. "Ginagawa ko ito para kay Lian, Mark." Ang malamig na sagot ni Hana habang dahan-dahan siyang binubuhat ni Gabriel mula sa sahig. Para malaman niya na ang pananahimik ay hindi katumbas ng katapatan at ang pag-ibig ay hindi dapat humahantong sa ganito. Habang inilalabas si Hana sa bahay na naging impyerno niya sa loob ng maraming taon, lumingon siya sa huling pagkakataon sa hapagkainan. Doon ay nakahain pa rin ang kare-kare na niluto niya ng may lagnat at pagtitiis. Ang usok nito ay matagal nang nawala, gaya ng kanyang pag-ibig sa pamilyang ito. Ang bawat hakbang ni Gabriel palabas ng pinto ay tila isang pagpunit sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang ulan ay dahan-dahan ng tumitila at sa malayo, ang unang bahid ng liwanag ay tila nagbabadya sa abot tanaw. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, isang puting kotse ang humarurot palapit. Lumabas si Vanessa. Ang mukha ay punong-puno ng galit. Hawak ang isa pang sobre. "Hindi niyo basta-basta makukuha ang mga ari-arian, Hana. May pinirmahan kang dokumento noong nakaraang taon na hindi mo binasa." Ang sigaw ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Napatigil si Gabriel. Isang panibagong pasabog. Mayroon pa bang nakatagong patibong na hindi alam ni Hana? Ang hangin ay muling lumakas. Tila ba ang tadhana ay may isa pang huling laro bago tuluyang magbukas ang pinto ng katarungan. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Hana? Bitbit mo man ang mga audio recordings na yan, lalabas ka pa ring pulubi sa bahay na ito." Ang halakhak ni Vanessa ay humalo sa tunog ng papalayo ng kulog, isang matinis at mapang-uyam na tunog na tila hinihiwa ang huling pag-asa ni Hana. Nakatayo ang babae sa tapat ng kanilang sasakyan
Ang kanyang mamahaling bestida ay bahagyang nababasa ng ambon, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng takot. Sa kanyang itaas na kamay, winagayway niya ang isang asul na folder, isang dokumentong tila mas mabigat pa sa lahat ng luhang ibinuhos ni Hana. Ito ang nilagdaan mo noong nakaraang taon, di ba? Ang patuloy ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ang General Power of Attorney. Ibinigay mo kay Mark ang lahat ng karapatan sa mga ari-arian mo para raw sa pagpapagamot ng tatay mo. Ang lahat ng lupa sa Tagaytay, ang bahay na tinitirhan ng ama mo ngayon, lahat ng iyon ay naibenta na sa akin ni Mark 5 buwan na ang nakalilipas. Naramdaman ni Hannah ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang alaala ay bumalik sa isang gabi sa pasilyo ng ospital kung saan ang kanyang mga mata ay malabo sa kaiiyak dahil sa operasyon ng kanyang ama. Doon, lumapit si Mark na may dalang mga papel, binulungan siya ng mga salitang puno ng huwad na pagmamahal at pinapirma siya sa ilalim ng malamlam na liwanag. Pinirmahan niya ang dokumentong iyon dahil ang akala niya ay iyon ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang tatay. Isang malaking panlilinlang, isang planadong pagtatraidor na nagsimula bago pa man madurog ang kanyang mga buto. Hayop ka, Mark! Pati ang bahay ni tatay, hindi niyo pinatawad. Ang sigaw ni Gabriel, ang kanyang dibdib ay nagbabaga sa galit. Akmang ilalapag niya si Hannah para sugurin si Mark, ngunit hinawakan ni Hannah ng mahigpit ang kanyang braso. Huwag kuya, huwag ngayon. Ang bulong ni Hannah, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Ang kanyang puso ay parang dinudurog ng libu-libong karayom. Ang sakit ng kanyang paa ay naging tila isang maliit na kurot kumpara sa bigat ng katotohanang mawawalan ng tirahan ang kanyang ama dahil sa kanyang pagkakamali. Ito ang kanyang golden moment ng pagkawasak. Ang mapagtanto na ang kanyang katapatan ay ginamit na armas laban sa mga taong mahal niya. Ang ulan na dahan-dahang pumapatak sa kanyang mukha ay tila humahalo sa kanyang mga luhang may lasa ng pagsisisi. Ngunit sa gitna ng pighati, naramdaman niya ang cellphone ni Aling Rosa sa loob ng kanyang palad. Tumingin si Hannah kay Vanessa nang may kakaibang lamig. Maaring nakuha niyo ang mga papel, Vanessa, pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang lahat ng transaksyong ginawa niyo habang ako ay nasa ilalim ng banta at pananakit ay ilegal sa mata ng batas. Ang power of attorney na iyan ay magiging basurang papel sa sandaling mapatunayan ko ang pang-aabuso niyo. Talaga? Sino ang maniniwala sa iyo? Ang kutyang sagot ni Vanessa habang dahan-dahang lumalapit sa sasakyan ng mga pulis kung saan nakakulong si Aling Remedios. Sige na, lumayas na kayo. Dalhin mo na ang kapatid mong baldado, Gabriel. Pero huwag kayong magkakamaling bumalik sa lupang hindi na sa inyo. Habang isinasakay ni Gabriel si Hannah sa kanilang luma ngunit malinis na sasakyan, ang bawat galaw ay nagdudulot ng tila bapagbiyak sa kanyang kaluluwa. Bago pa man sumara ang pinto, may isang bagay na biglang pumasok sa isip ni Hannah, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang lupa o bahay. Lian, nasaan si Lian? Ang sigaw ni Hannah, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Kanina, sa gitna ng kaguluhan at pagpasok ng mga pulis, nakita niya ang kanyang anak na kinuha ng isa sa mga katulong ng bahay patungo sa likurang bahagi. Lumingon si Gabriel sa bahay at doon nakita nila si Mark na nakatayo sa balkonahe. Hawak ang balikat ng umiiyak na si Lian.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mark. Ito ang kanyang huling alas. Hindi niya kailangan ng pera kung nasa kanya ang puso ni Hannah. Kung gusto mong makasama ang anak mo, Hannah, pirmahan mo ang annulment at iwan mo ang lahat ng ebidensya kay Vanessa. Ang sigaw ni Mark mula sa itaas. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at kasamaan. Kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Dadalhin ko siya sa lugar na hindi nyo kailanman mahahanap. Ang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan ni na Gabriel ay tila isang mabilis na tibok ng orasan. Ang mga sirena ng pulis ay papalayo na, dala si Aling Remedios, ngunit ang tunay na labanan ay kasisimula pa lamang. Napaiyak si Hannah, ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang anak ay nasa kamay ng isang lalaking wala nang ititira para sa kanyang pamilya. Kuya, huwag tayong aalis nang wala si Lian. Kuya, parang awa mo na. Ang pagmamakaawa ni Hannah habang ang kanyang katawan ay pilit na bumabangon sa likurang upuan, hindi inaalintana ang nagdurugong sugat sa kanyang paa. Ngunit bago pa makasagot si Gabriel, isang itim na van ang biglang humarang sa daanan ng kanilang sasakyan. Lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, ang mga mukha ay tago sa dilim. Ibigay niyo sa amin ang babae at walang masasaktan, ang sabi ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang nilalapitan ang bintana ni Hannah. Naiwan si Hannah na nakatingin sa kanyang anak sa balkonahe at sa mga lalaking humaharang sa kanilang kaligtasan. Ang gabi ng kanyang pagtakas ay naging isang gabi ng mas malalim na panganib. Sino ang mga taong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mark para lamang manatili ang kanyang kapangyarihan? Mama, Mama, huwag niyo po akong iwan. Ang boses ni Lian ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa bawat hibla ng puso ni Hannah. Ang bawat sigaw ng bata ay bumabaon sa kanyang pandinig, mas masakit pa sa pangingirot ng kanyang bali na buto. Nakita niya mula sa bintana ng sasakyan ang kanyang anak, maliit at nanginginig habang mahigpit na hinahawakan ni Mark sa braso sa taas ng balkonahe. Ang anyo ni Mark sa ilalim ng malamlam na ilaw ay tila isang demonyong nagdiriwang sa gitna ng pagkawasak. Mark, bitawan mo ang anak ko. Hayop ka. Wala kang puso. Ang hiyaw ni Hannah, ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalos ang pinto ng sasakyan kahit pa ang kanyang katawan ay hapong-hapo na. Ngunit ang itim na van na humarang sa kanila ay hindi gumagalaw. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang dalawang lalaking tila mga rebulto sa tigas. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa sementadong kalsada. Hindi sila mga pulis. Ang kanilang mga galaw ay walang disiplina, puno ng panganib, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bag na hawak ni Gabriel. Ang bag na naglalaman ng mga ebidensya at ang cellphone ni Aling Rosa. Ibigay niyo ang bag at baka hayaan namin kayong makaalis ng buhay. Ang sabi ng isa sa mga lalaki, ang boses ay malat at walang emosyon. Kuya Gab, huwag. Ang bulong ni Hannah habang nakakapit sa braso ng kapatid. Nandoon ang lahat ng patunay laban sa kanila. Hinawakan ni Gabriel ng mahigpit ang manibela, ang kanyang mga kuko ay tila balulubog sa balat nito. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa mga lalaki sa harap hanggang kay Mark na nasa balkonahe. Alam ni Gabriel na dehado sila. Sugatan si Hannah at ang kanyang pamangkin ay bihag sa loob ng bahay. Ito ang golden moment ng matinding sakripisyo. Tiningnan ni Hannah ang kanyang anak.
Naalala niya ang araw na isinilang niya si Lian, ang pangako niya na poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Ang mga ebidensya ay papel at tunog lamang, ngunit ang kanyang anak ay ang kanyang hininga. Ibigay mo na, kuya. Ang mahinang utos ni Hana, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ibigay mo na ang bag sa kanila. Iligtas natin si Lian. Pero Hana, kapag ibinigay natin ito, wala na tayong laban. Ang giit ni Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Hindi bale na, kuya. Ang katarungan ay makapaghintay, pero ang buhay ng anak ko ay hindi. Ang sagot ni Hana, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi, tumatulo sa kanyang duster na punong-puno ng dumi at ulan. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang bintana at inihagis ang bag sa labas. Mabilis itong dinampot ng isa sa mga lalaki. Tumingin sila kay Mark at tumango bago mabilis na bumalik sa loob ng van. Ang tunog ng pag-andar ng makina nito ay naglikha ng isang makapal na usok na humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Humaharurot itong umalis, iniwan silang muli sa katahimikan ng kalsada. Ngayon, Mark, ibigay mo na si Lian. Ang sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong subdivision. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Vanessa mula sa baba ng balkonahe. Akala niyo ba ay ganoon kadali iyon? Si Lian ay anak ni Mark. May karapatan siyang panatilihin ang bata rito. At kayo? Kayo ay mga trespassers na ngayon sa lupang ito. Pirmahan mo muna ang annulment, Hannah, at ang waiver na hindi ka na maghahabol sa anumang ari-arian. Ang sigaw ni Mark habang pilit na kinakaladkad si Lian papasok sa loob ng bahay. Ang huling nakita ni Hannah ay ang maliit na kamay ni Lian na pilit na kumakapit sa pasamano ng pinto bago ito tuluyang sumara ng malakas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol na naghihiwalay sa kanya sa kanyang katuwaan. Hindi, Lian, anak ko, ang tili ni Hannah. Dahil sa tindi ng emosyon, pilit niyang itinulak ang pinto ng sasakyan at bumagsak siya sa kalsada. Ang kanyang sugatang paa ay tumama sa matigas na semento na nagdulot ng isang matalim na sakit na nagpadilim sa kanyang paningin. Nakahandusay si Hannah sa gitna ng kalsada sa ilalim ng madilim na langit. Ang ulan ay tuluyan ng huminto, ngunit ang lamig ay mas lalong tumitindi. Naramdaman niya ang magaspang na semento sa kanyang balat, at ang bawat hininga niya ay puno ng lasa ng pagkatalo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, naramdaman ni Hannah ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang palad. Isang bagay na hindi niya napansin kanina. Noong ibinigay ni Gabriel ang bag, may isang maliit na memory card na mabilis na naitago ni Hannah sa loob ng kanyang kamao. Ang orihinal na kopya ng lahat ng recordings na nakuha niya. Hindi nakuha ng mga lalaki ang lahat. May natira pang bala si Hannah. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at binuhat ang kapatid. Sa malayo, narinig nila ang muling pagbabalik ng mga sirena, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito mula sa mga pulis. Ito ay ang tunog ng pag-asa na papalapit. Dala ang mga taong hindi hahayaang matapos ang gabi sa ganitong paraan. Naramdaman ni Hannah ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa lupa. Habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata, isang pangalan ang tanging namutawi sa kanyang mga labi. Lian, babalik si Mama. Pangako, babalik ako. Hindi na maibabalik sa dati ang lahat, Hannah.
Masyadong malalim ang pinsala sa iyong buto. Ang boses ng doktor ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng malinis at puting silid ng ospital. Sa pagmulat ng mga mata ni Hana, ang unang bumungad sa kanya ay ang nakakasilaw na liwanag ng bumbilya sa kisame at ang amoy ng alkohol at gamot. Isang amoy na malayo sa mapanghing kusina ni na Aling Remedios. Ngunit sa kabila ng kalinisan ng paligid, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nabawasan. Ang bawat tibok ng aparatong nakakabit sa kanyang daliri ay tila isang paalala ng bawat segundong lumilipas na wala sa kanyang piling silian. Dahan-dahang ibinaba ni Hana ang kanyang tingin sa dulo ng kama. Doon, nakita niya ang kanyang kanang paa na nakabalot na sa makapal na puting semento at nakataas sa isang bakal na saklay. Ang sakit ay hindi na nagniningas na gaya ng kanina. Ito ay isa na lamang mapurol at malalim na pangingirot. Tila ba may isang mabigat na batong nakapatong sa kanyang kaluluwa. Hana, gising ka na. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagod. Nakaupo ang kanyang kuya sa isang plastik na upuan sa tabi ng higaan. Ang mga mata ay namumula at ang suot na baro ay lukot-lukot pa rin mula sa pakikipaglaban sa ulan. Inabot ni Gabriel ang kamay ng kapatid. Ang kanyang palad ay mainit at nagbibigay ng kakaunting lakas. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagtanggap. Hindi tiningnan ni Hana ang kanyang sugatang paa bilang isang kapansanan, kundi bilang isang marka ng kanyang pakikipaglaban. Sa loob ng kanyang kaliwang palad, na mahigpit pa ring nakakuyom, ay naramdaman niya ang maliit at matigas na piraso ng plastic, ang memory card. Ito ang kanyang binhi ng katarungan, ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga kuko ng agila. Kuya, si Lian, nasaan ang anak ko? Ang unang tanong ni Hana, ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila lupang hindi nadilig ng ulan. Huwag kang mag-alala, Hana. Nakausap ko na ang mga pulis. Kasalukuyan na nilang binabantayan ang bahay ni na Mark. Hindi sila makakalabas ng subdivision nang hindi napapansin. Ang sagot ni Gabriel, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng formal na itim na blazer. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng talino at tapang. Siya si Attorney Sarah, ang abogadong ipinakilala ni Aling Rosa. Magandang umaga, Hannah. Ako si Attorney Sarah. Nandito ako para siguraduhin na ang bawat luhang ibinuhos mo ay may katapat na pananagot sa batas. Ang sabi ng abogado habang inilalapag ang kanyang leather na bag sa mesa. Attorney, kinuha nila ang lahat. Ang mga recording, ang mga papel. Wala na po akong maipakikita. Ang hikbi ni Hannah, pilit na itinatago ang katotohanan upang subukan ang katapatan ng paligid. Ngumiti ng bahagya si Attorney Sarah. Ang katarungan ay hindi lang nakadepende sa ebidensya, Hannah. Nakadepende rin ito sa tibay ng loob ng biktima. Pero mas mainam kung meron tayong hawak na alas. Dahan-dahang binuksan ni Hannah ang kanyang palad. Doon, kumislap ang maliit na memory card sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ito po, ito ang orihinal. Ang kinuha nila ay kopya lamang na inilagay ni Kuya sa lumang bag. Nagkatinginan sina Gabriel at Attorney Sarah. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang pinakawalan ng abogado. Hannah, hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong nito. Sa batas ng Pilipinas, ang physical abuse na nauwi sa permanenteng pinsala ay isang malubhang krimen.
At sa recordings na ito, hindi lang si Aling Remedios ang mabubulok sa kulungan. Pati si Mark bilang kasabwat at utak ng pananakot ay hihimas din ng rehas. Ngunit sa gitna ng pag-asang ito, muling binalot ng takot si Hannah. Paano si Lian? Gagamitin ni Mark ang anak ko para bawiin ko ang lahat. Iyon ang hindi natin hahayaan, ang sagot ni Attorney Sarah. Maghahain tayo ng petition for writ of amparo at habeas corpus. Kukunin natin si Lian sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon, kailangan mong magpalakas. Ang operasyon mo ay mamayang hapon. Nang makaalis ang abogado, naiwan silang magkapatid sa katahimikan. Ang tunog ng aircon sa silid ay tila isang banayad na bulong. Inabutan ni Gabriel si Hannah ng isang baso ng tubig. Kuya, totoo ba ang sinabi ng doktor na hindi na ako makakalakad ng maayos? Ang tanong ni Hannah, ang kanyang boses ay puno ng pait. Humawak ng mahigpit si Gabriel sa kamay ng kapatid. Maaring may pilay ang iyong paglakad, Hannah, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lalakad ka na ng hindi nakayuko. Lalakad ka na ng may dangal. Napapikit si Hannah. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Lian. Nakikita niya ang kanyang sarili na tumatayo mula sa semento, dala ang lahat ng sakit at pighati, at ginagawa itong isang hagdan patungo sa kalayaan. Ngunit sa labas ng pintuan ng ospital, isang hindi kilalang lalaki ang dahan-dahang sumisilip sa siwang ng salamin. Hawak nito ang isang telepono at may kinakausap sa kabilang linya. Nandito siya sa room 402, kasama ang abogado. Ano ang susunod na utos, Sir Mark? Ang panganib ay hindi pa tapos. Ang kuko ng agila ay mahaba at matalas at handa itong bumaon muli sa sandaling malingat ang biktima. Isang pindot lang, Hannah. Isang pindot at ang lahat ng kasinungalingang binuo nila ay guguho na parang mga kastilyong buhangin. Ang boses ni Attorney Sarah ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan habang inilalapit niya ang tablet sa harap ni Hannah. Sa loob ng malinis na silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng aircon at ang mahinang pag-agos ng swero sa tubo na nakakabit sa braso ni Hannah. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa mukha ni Hannah. Inilalantad ang bawat bakas ng puyat, sakit, at ang determinasyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa screen, makikita ang isang video, isang lihim na kuha mula sa manika ni Lian. Hindi ito malinaw, bahagyang mabuway, ngunit sapat na upang makita ang anyo ni Aling Remedios na galit habang hinahampas ang paa ni Hannah. Ang mas masakit ay ang boses ni Mark sa background, ang kanyang malamig na pananahimik at ang sumunod na pagtanggi na tulungan ang kanyang asawa. Gawin na natin, attorney, ang sabi ni Hannah, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa isang banayad na pagdampi ng kanyang daliri sa salamin ng tablet, ang upload button ay umilaw. Sa sandaling iyon, ang sikretong itinago sa loob ng 4 na sulok ng kanilang bahay ay naging pag-aari na ng buong mundo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang katotohanan. Ito ang kanyang golden moment, ang pakiramdam ng biglang paggaan ng kanyang dibdib. Habang ang video ay dahan-dahang kumakalat, naramdaman ni Hannah na ang bawat luhang ibinuhos niya sa madilim na kusina ay nagiging isang malakas na agos na tatangay sa maskara ng kanyang mga kaaway. Tiningnan niya ang kanyang paa na nasa semento. Maaring hindi na siya makatakbo ng mabilis, ngunit ang kanyang tinig ay nakarating na sa dulo ng mundo. Hindi nagtagal,
Ang telepono ni Attorney Sarah ay nagsimulang manginig ng sunod-sunod sa ibabaw ng mesa. Ang mga notification ay tila mga bala ng katarungan. Sa loob lamang ng isang oras, ang video ay napanood na ng libu-libong tao. Ang samahan ng mga kababaihan ng San Jose ay nayanig. Ang mga taong dati ay humahanga kay Aling Remedios ay isa-isang nagpahayag ng poot at pagkadismaya. Ang kagalang-galang na imahe ng pamilya ni Mark ay nagkapira-piraso sa harap ng katotohanan. Hannah, tingnan mo ito, sabi ni Gabrielle habang ipinapakita ang kanyang sariling cellphone. Isang kilalang news program ang nagsimula ng mag-ulat tungkol sa biktima ng karahasan sa San Jose. Ang pressure mula sa publiko ay naging tila isang malaking pader na humaharang sa anumang pagtatangka ni na Mark na bumalik sa normal na buhay. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Hannah mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Kung hindi mo buburahin ang video na iyan sa loob ng 10 minuto, hinding-hindi mo na maririnig ang boses ni Lian. Namimili ka, ang iyong dangal o ang iyong anak. Nanlamig ang buong pagkatao ni Hannah. Ang tablet ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Ang takot na kanina ay naglaho ay muling bumalik, mas matalas at mas masakit. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Kuya, si Lian. Hawak pa rin nila si Lian. Ang hikbi ni Hannah, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Huwag kang padalos-dalos, Hannah. Iyan ang gusto nilang mangyari. Ang babala ni Attorney Sarah. Biglang, ang katahimikan ng hallway ng ospital ay nabasag ng marahas na pagbukas ng pinto ng silid. Pumasok ang 2 pulis, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ngunit hindi sila lumapit kay Hannah para sa masamang balita. Ma'am Hannah, nahanap na po namin ang kinaroroonan ni Mark. Dahil sa video na in-upload nyo, may isang netizen na nakakita sa sasakyan niya sa isang liblib na rest house sa Tagaytay. Ang ulat ng opisyal. Kasalukuyan na pong nilulusob ng aming mga kasamahan ang lugar. Napatigil ang paghinga ni Hannah. Ang Tagaytay, ang mismong lupang pilit na kinukuha ni na Vanessa at Mark sa kanya. Doon nila itinago ang kanyang anak. Sa kabilang dulo ng balita, makikita sa screen ng television ang live na coverage ng paglusob ng mga pulis sa mansyon ni na Aling Remedios. Ang matanda ay nakitang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa semento habang pilit siyang kumakawala. Ngunit ang malaking katanungan ay nananatili. Nasaan si Mark at nasaan si Lian? Sa rest house sa Tagaytay, ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahang lumalapit. Sa loob ng isang madilim na silid, nakaupo si Mark. Hawak ang isang desusing lighter. Ang apoy nito ay sumasayaw sa harap ng mga orihinal na dokumento ng lupa. Sa tabi niya, si Lian ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Mark nang marinig ang marahas na pagkatok sa pinto. Kung hindi ako ang magmamay-ari sa inyo, Hannah, walang magmamay-ari sa inyo. Ang amoy ng gasolina ay nagsimulang humalo sa malamig na hangin ng Tagaytay. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Mark ay tila mga butil ng lason na dahan-dahang gumugulong sa kanyang mukha. Sa loob ng rest house sa Tagaytay, ang hanging amoy lupa ay tuluyan ng nilamon ng nakakasulasok na amoy ng gasolina.
Hawak ni Mark ang disusing lighter. Ang maliit na apoy nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Isang apoy na sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagkawala sa katinuan. Sa kanyang tabi, mahimbing pa ring natutulog si Lian. Ang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Walang kamalay-malay na ang kanyang sariling ama ay handang gawing abo ang kanilang kinabukasan. Samantala, sa loob ng silid sa ospital, ang bawat hininga ni Hannah ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang telebisyon sa dingding ay nakabukas. Inilalantad ang live na coverage ng mga pulis na nakapaligid sa rest house. Nakikita ni Hannah ang pamilyar na bubong ng bahay, ang lugar na dati ay itinuturing niyang kanlungan ng kanyang pangarap, na ngayon ay isa ng bitag. Nabitawan ni Hannah ang baso ng tubig na hawak niya. Ang pagbasag ng kristal sa semento ay hindi naglikha ng ingay para sa kanyang pandinig, kundi isang imahe ng sarili niyang pag-asa na nagkapira-piraso. Ang kanyang physiological response ay mabilis. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Hana, huminga ka. Huwag kang bibitaw. Ang pagsusumamo ni Gabriel habang mahigpit na hinahawakan ang mga balikat ng kapatid. Kuya, ang anak ko, ang anak ko ay nasa loob. Ang tanging naibulong ni Hannah, ang kanyang boses ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Ito ang kanyang golden moment, isang alaala ng unang tawa ni Lian noong sanggol pa ito. Isang tawa na tila musika na nagbibigay ng liwanag sa kahit anong dilim. Sa gitna ng kanyang paralysis, ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Inabot niya ang telepono ni Attorney Sarah. Pinindot niya ang numero ni Mark. Alam niyang sasagot ito. Alam niyang ang ego ni Mark ay hindi hahayaang palampasin ang pagkakataong manakit sa huling pagkakataon. Hannah, tumatawag ka para magmakaawa? Ang boses ni Mark sa kabilang linya ay gumaralgal, puno ng pait at baliw na tagumpay. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang pangalan ko. Sinira mo ang buhay ni Mama. Ngayon, kukunin ko ang pinakamahalaga sa iyo. Mark, makinig ka. Ang boses ni Hannah ay naging malamig at matatag, isang katatagang nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Hindi mo kailangang gawin ito. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng recordings, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang lupang gusto niyo ni Vanessa, pirmahan ko na ang lahat ng dokumento. Isalba mo lang si Lian. Huwag mong idamay ang anak mo sa pagkakamali nating dalawa. Huli na, Hannah. Huli na, ang sigaw ni Mark. Wala na akong babalikan. Ang mga pulis sa labas, ang mga taong nanonood sa internet, lahat sila ay nakatingin sa akin na parang isang halimaw. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang pumatay sa amin. Ito ang rurok ng gaslighting ni Mark. Hanggang sa huling sandali, ang biktima pa rin ang may kasalanan sa kanyang sariling krimen. Sa labas ng rest house, narinig ang marahas na pagkalabog ng mga gamit sa pintuan. Sinubukan ng mga pulis na pasukin ang bahay, ngunit ang amoy ng gasolina ay sapat na upang sila ay mag-atubili. Isang maling galaw at ang buong lugar ay magiging isang malaking sulo. Mark, pakiusap. Ang hikbi ni Hannah, ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa telang seda. Lian, mahal ka niya. Noong isang gabi, bago mo ako saktan, itinanong niya kung bakit malungkot ang daddy niya.
Gusto kanyang yakapin, Mark. Huwag mong hayaang ang huling alaala niya sa iyo ay apoy. Napatigil si Mark. Tumingin siya sa natutulog na anak. Ang apoy sa lighter ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga daliri. Tila ba ito ay nangangagat na. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa isang sandali, ang imahe ng kagalang-galang na asawa at ama ay nakipaglaban sa halimaw na binuo ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng bintana ang narinig mula sa likuran ng rest house. Isang special unit ng mga pulis ang nakapasok sa pamamagitan ng kusina. Bitawan mo ang lighter, Mark. Itaas mo ang iyong mga kamay. Ang sigaw ng isang opisyal. Nagulat si Mark. Ang kanyang instinct na manakit ay muling namayani. Huwag kayong lalapit. Isasama ko siya. Sa gitna ng kaguluhan, nagising si Lian. Ang kanyang maliliit na mata ay napuno ng takot nang makita ang kanyang ama na may hawak na apoy at ang mga lalaking may mga dalang bakal na armas. Daddy, bakit po amoy gasolina? Ang pabulong na tanong ng bata, ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumagsak sa impyerno. Ang pag-aalangan sa mga mata ni Mark ay tumagal lamang ng isang segundo. Ngunit sa segundong iyon, ang tadhana ay gumawa ng sarili nitong desisyon. Ang lighter ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay patungo sa sahig na basang-basa ng chemical. Hindi! Ang hiyaw ni Hannah mula sa ospital. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen kung saan ang isang maliit na kislap ng liwanag ay nagsimulang kumalat sa loob ng madilim na bahay. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang, tila isang gutom na ahas, patungo sa direksyon ni Lian. Iligtas niyo ang anak ko. Pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko. Ang boses ni Hannah ay tila isang sugatang hayop na umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng telebisyon, tila ba sa pamamagitan ng paghawak dito ay mahihila niya si Lian palabas mula sa screen. Sa telebisyon, ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa kortina ng rest house. Ang bawat dila ng liyab ay tila isang halimaw na nagbabadyang lamunin ang huling pag-asa ng isang ina. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na panganib, isang anino ang mabilis na gumalaw. Isang opisyal ng pulis ang hindi nag-atubili. Sa gitna ng usok at init, sinugod niya ang direksyon ni Lian. Nakita sa live coverage ang sandali kung saan binuhat ang bata, binalot ng isang basang kumot, at mabilis na inilabas sa bintana bago pa tuluyang lamunin ng apoy ang sahig. Napasandal si Hannah sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pasasalamat. Ang kanyang physiological response ay hindi natakot, kundi isang matinding panghihina na hinaluan ng relief. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito ay tibok ng buhay. Samantala, sa loob ng nagbabagang rest house, naiwan si Mark. Ang apoy na siya mismo ang nagmula ay naging kanyang sariling bilangguan. Sa huling sandali, nakita siya ng mga kamera na nakaluhod sa gitna ng usok. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Isang anyo ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Iniligtas siya ng mga bombero, ngunit ang anyo niya nang lumabas ay hindi na ang kagalang-galang na asawang hinahangaan ng madla, kundi isang lalaking sunog ang dangal at balat. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng social media ay napalitan ng katahimikan ng silid ng hukuman. Ito ang golden moment ng katarungan. Nakaupo si Hannah sa kanyang wheelchair,
Ang kanyang kanang paa ay maayos ng nakabenda at sa kanyang kandungan ay mahimbing na nakasandal si Lian. Ang bata ay ligtas, bagaman may takot pa sa kanyang mga mata, ngunit ang haplos ng kanyang ina ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang mundo. Sa kabilang panig, nakaupo sina Aling Remedios, Mark at Vanessa. Wala na ang mga perlas ni Aling Remedios, ang kanyang mukha ay tila isang lanta at tuyot na dahon. Si Mark ay may mga benda sa kanyang braso at leeg. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, hindi kayang tumingin sa asawang dinurog niya. Si Vanessa naman ay nakasuot ng orange na tsaliko matapos mapatunayan ng mga awtoridad ang sabwatan sa pag-falsify ng mga dokumento ng lupa at ang tangkang pagnanakaw sa ari-arian ni Hannah. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng ebidensyang iprinisinta, ang mga audio recordings, ang medical certificates, at ang testimonya ng mga saksi ay nagpapatunay na walang duda sa kasalanan ng mga nasasakdal. Ang mariing deklara ng hukom, ang tunog ng gavel na tumama sa kahoy ay tila isang banal na hatol na nagtapos sa lahat ng pasakit ni Hannah. Sinentensyahan sina Aling Remedios at Mark ng matagal na pagkakakulong dahil sa serious physical injuries at violation of R. 9,262 anti-violence against women and their children. Si Vanessa naman ay nahaharap sa kasong estafa at falsification of public documents. Habang inilalabas ang mga nasasakdal sa courtroom, huminto si Mark sa tapat ni Hannah. Ang kanyang mga labi ay nanginig, tila nais humingi ng tawad. Ngunit ang mga mata ni Hannah ay wala ng galit, wala na ring pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang taong nakawala na sa tanikala. Patawad, Hannah, ang tanging naibulong ni Mark. Tumingin si Hannah kay Lian, pagkatapos ay kay Mark. Ang patawad ay para sa mga taong marunong magpahalaga sa ibinigay na pagkakataon, Mark. Pero para sa akin, sapat na ang malaman na hindi na muling makakasakit ang inyong mga kamay. Lumabas si Hannah sa korte kasama sina Gabriel at Attorney Sarah. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, mainit at nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang hangin ay amoy kalayaan, hindi na amoy gasolina o amoy gamot. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang matanda ang lumapit sa kanila. Si Aling Rosa. Hawak niya ang isang maliit na basket ng mga prutas. "Hana, anak, malaya ka na," ang sabi ni Rosa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Salamat po, Aling Rosa. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nakabaon pa rin ako sa dilim," ang sagot ni Hana habang niyayakap ang matanda. Dahan-dahang inalalayan ni Gabriel si Hana patungo sa sasakyan. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa courthouse, tiningnan ni Hana ang kanyang sarili sa salamin. Ang pilay sa kanyang paa ay mananatili, isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Pero ang kanyang puso? Ang kanyang puso ay buo na muli. Ang huling tanong na naiwan sa kanyang isipan ay hindi na bakit ako, kundi saan tayo susunod, Lian? Ang daan patungo sa paghilom ay mahaba, ngunit sa unang pagkakataon, si Hana ang may hawak ng manibela ng kanyang sariling buhay. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang makitang muling ngumingiti ang kanyang anak sa ilalim ng asul na langit. Isang taon ang lumipas na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at dugo.
Ang kulay ng langit sa dulo ng dalampasigan ng Batangas ay hindi na kulay ng ube at itim na pasa. Ito ay isang napakagandang timpla ng ginto at rosas, isang pangako ng panibagong simula. Sa gitna ng isang maliit at payapang garden cafe, nakaupo si Hannah. Ang kanyang suot na bestida ay puting-puti, sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong buhay. Sa kanyang tabi, nakasandal ang isang baston na gawa sa makintab na nara, isang katuwang na hindi na niya ikinahiya. Ang kanyang paglalakad, bagaman may kaunting pilay, ay naging simbolo na ng kanyang katapangan. Hindi na ito marka ng pagkatalo, kundi isang medalya ng tagumpay na nakuha niya mula sa digmaan ng kanyang sariling tahanan. Mama, tignan mo ang aking drawing. Ito ay ikaw, ako, at si Tito Gabriel. Ang masayang sigaw ni Lian habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay puno na ng buhay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig sa tuwing makakarinig ng malakas na boses. Ang tawa ni Lian ang naging pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat ni Hana. Binuhat ni Hana ang anak at hinalikan sa noo. Nadarama ang bango ng sampagwita at ang init ng pag-ibig na walang halong pangamba. Tinanong ni Gabriel si Hana habang nagtitimpla sila ng kape sa ilalim ng puno ng mangga. Hana, dumalaw ang abogado ni Mark kahapon. Humihingi pa rin sila ng pagkakataon para makausap ka. Napatawad mo na ba sila? Huminga ng malalim si Hana, ang kanyang paningin ay nakatuon sa malawak na dagat. Kuya, ang patawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Napatawad ko na ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa dilim. At ang sa kanila? Hinayaan ko na ang tadhana at ang batas ang humawak sa kanila. Ang galit sa aking puso ay pinalitan ko na ng kapayapaan para sa amin ni Lian. Hindi ko na sila kailangang kamuhian dahil wala na silang puwang sa aking mundo. Ang balita mula sa kulungan ay hindi maganda para kina Aling Remedios at Mark. Ang matanda ay nawalan na ng katinuan. Madalas na kinakausap ang mga dingding at humihingi ng tawad sa mga anino. Si Mark naman ay nananatiling mag-isa, nilalayuan ng ibang bilanggo dahil sa kanyang ginawa sa sariling pamilya. Ito ang hiya at karma na itinanim nila at ngayon ay inaani na nila ang pait nito. Ito ang huling aral na nais iwan ni Hana sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala at ang pagtitiis ay may hangganan. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng hampas na kaya niyang tanggapin, kundi sa tapang niyang tumayo at lumingon para sabihing sobra na. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi. Ito ay isang mabagal na proseso, gaya ng pagtubo ng bagong dahon matapos ang isang malakas na bagyo. Ngunit hanggat may pag-asa, hanggat may nagmamahal, ang bawat pusong winasak ay may kakayahang mabuo muli, mas matatag at mas maganda kaysa dati. Habang lumulubog ang araw, hinawakan ni Hana ang kamay ni Lian. Naglakad sila dahan-dahan sa tabing dagat. Ang kanilang mga yabag sa buhangin ay agad na binubura ng alon. Ngunit ang mga marka ng katarungan sa kanilang kaluluwa ay mananatiling nakaukit habang buhay. Ang kwento ni Hana ay tapos na sa pait at nagsisimula na sa tamis ng tunay na kalayaan